again, and again, and again. Eto, Starkada, meron pala akong isi-share sa inyo. Minsan na ba kayo nakapunta ng Pangasinan? Ako, ibang kamag-anak namin dyan nakatira eh. Pero ito, meron akong panibagong kaalaman na gustong i-share sa inyo this morning. Minsan nyo na bang narinig yung word na panggalatok? O ako kasi madalas kong naririnig yun eh. Kasi parang yun yung madalas na sabihin sa mga taga Pangasinan. Pero alam nyo ba, Starkada, na ang word na panggalatok ay dapat hindi ginagamit? O bakit kaya? Mas proper yung way na pag-address sa mga tao na nakatira po sa Pangasinan bilang Pangasinan o Pangasinense. Bakit? Kasi Starkada, yung Pangasinan, yun yung pwedeng tawagin mo yung mga taong nakatira dun mismo sa lugar na iyon. Or yung Pangasinan, yun yung mismong lengguwahe nila. At yung word, Starkada, na dapat mong iwasan at hindi na dapat sinasabi yung panggalatok. Kasi ito ay isang derogatory word o nakaka-insultong salita para sa mga Starkada natin na nakatira sa Pangasinan. So next time ha, Starkada ha, dapat tanggalin na natin yun o tanggalin na natin sa sistema natin yun kapag unang papasok sa isip natin kapag nakatira sa Pangasinan o tubong Pangasinan, panggalatok o tanggalin mo na yan kasi yan ay hindi magandang salita, Starkada. So mas okay kapag yung may kakilala ka taga Pangasinan o Pangasinense o Pangasinan kasi yun yung tamang term para sa mga tao na nakatira po doon. So yun na, take note nyo yan, Starkada ha, para hindi tayo nakaka-hurt ng ibang tao na kakilala natin kasi ito ay insulto o in English ito ay derogatory na salita. Pag nag-a-address ka ng iyong kakilala kasi yung Pangasinan province, tapos pwede rin siya na Pangasinan, yun yung mismong salita nila. Para good vibes na kayo. Hindi ka, mo yun, baka mamaya hindi mo kasi alam. Pwede kasing hindi mo alam. Oo, hindi ka aware. Ngayon, aware ka na hindi na dapat sinasabi na una mong may isip o word na panggalatok. O, tanggalin mo na yun sa sistema mo ha. Take note mo yan, okay? Well, anyways, Starkada, kasama nyo pa rin on our final hour po ang inyong OTG DJ as in on the go. DJ Kimi Gora, the Explorer para sa ating programa nga Sunday Disco Flashback. I hope you're still enjoying our music as much as I am enjoying it ngayong umaga na ito. Happy Sunday sa mga Starkada natin na kagigising lang mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. Dahil ito ay kanilang rest day. Palakpakan naman sa mga may rest day. O kaya naman kung meron ka pang gagawin ngayong Sunday na ito, baka gawin mo na para hindi ka natataranta kapag Monday na. O magplansya ka na ng damit mo. Maghanda ka na ng mga susuotin mo, di ba? Mas okay kapag nakaplano na talaga yung mga susuotin mo kinabukasan kasi nakakataranta talaga. Monday na ulit, syempre pasukan na ulit, pasukan na sa trabaho, ganyan. Pero yung mga chikiting natin, alam ko hindi pa nila pasukan kasi bakasyon pa ng mga yan. So enjoy muna nila yung mga kanilang rest day din. Tatrabaho yan. Bakasyon nyo kasi I think ang huling pagkakabasa ko last time is July 29 yung starting ng inyong pasukan. So i-enjoy nyo yung bakasyon nyo. Punta kayo, makipaglaro kayo sa mga kalaro ninyo, makipagkita kayo sa mga kaibigan ninyo, manood kayo ng mga gusto nyong panoorin, basta matutulog ng maaga para makapagpahinga at meron kumbaga nakapagpahinga ka at maging handa ka sa susunod ulit na pasukan. Anyways, Starkada, let's go BT muna. Balik-tugtugan po tayo ulit. RWBRB as in relax, will be right back. Dito lang yan sa impirang yung pinapakinggan. It's the music and information on 102.7 Star FM. Like more, share more. Check your time. It's been 37 star minutes after 9 in the morning, 9:37 a.m. ang ating Philippine Standard Time.